Ayon po sa mga bagong datos at obserbasyon ng mga analyst, meron na raw pattern sa XRP na posibleng magtulak sa kanya paakyat hanggang sa presyong $50. Pero gaano nga ba ito kaposible? At anong sinyales ang pinapakita ng XRP para mapaniwala ang marami sa atin? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ng detalyado ang bullish signal sa chart na XRP. Aalamin din natin ang ibig sabihin ng 3 green candle formation, ano ang historical pattern ni XRP pagdating sa consolidation, at syempre kung ano po ang pwedeng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano nga ba ang tinatawag na 3 green candle formation at bakit po ito mahalaga. Ayon po kay Ginong Egrag, isa po siyang kilalang crypto analyst, ay napansin niya ang tinatawag na 3 green candle formation sa monthly chart ni XRP. Sa madaling sabi, ito ay tatlong magkasunod na buwan na puro pataas ang galaw ni XRP. Isang bullish signal po ito na nagpapahiwatig ng malakas na upward momentum o pag-akyat ng presyo. Ayan, ngayon, sa kasaysayan po ng XRP, 2 beses lang daw nangyari ito. At tuwing nangyayari ito, sumasabog pataas po ang kanyang presyo. Kaya para po sa mga marunong bumasa ng technical analysis, napakahalaga ng ganitong signal dahil kadalasang nauuna ito bago ang isang malaking paggalaw ng presyo. Yan, ano naman ang ibig sabihin ng consolidation phase ni XRP? Kapag sinabi nating consolidation, ito yung panahon na parang tahimik lang si XRP. Hindi po siya umaakyat, hindi po siya bumababa. Para po siyang nagpapahinga at nag-iipon ng lakas. At ayon po kay Ginong Egrag Crypto, may 2 klaseng consolidation phase na sinusundan itong si XRP. At parehong may posibilidad na humantong sa malaking pag-akyat ng presyo. Una, yan, 5 buwan ng consolidation. Kapag naabot po ni XRP, yan, kapag naabot ito ni XRP, base sa nakaraan, nagkaroon siya ng 1,500% na pagtaas ng presyo. Kung mauulit ito, pwede raw umabot sa XRP ng $10 mula sa kanyang kasalukuyang presyo. Ikalawa ay ang 12 months consolidation. Yan. Mas matagal pero mas malakas. Sa ganitong pattern, nakita raw na umakyat si XRP ng hanggang 8,000%. Oo, 8,000%. Kung ganito ulit ang mangyari, hindi po malabo na umabot siya sa presyong $50. Simula pa raw ito nung November 1, 2024. Kaya kung susundan natin ang pattern na ito, maaring masilayan po natin si XRP sa $50 sa mga darating na buwan o taon. Ngayon ay hanggang saan nga ba talaga ang target ni XRP? Bagamat optimistic po itong si Ginong Egrag, ay meron ding mas maingat na pananaw ang ibang analyst tulad po ng FleetPay. Ayon po sa kanilang prediction, si XRP ay posibleng umabot sa $50 pero hindi po agad-agad. Base po sa kanilang projection, ito raw ay maaaring mangyari sa taong 2030 pa. Sabi nila, posibleng umakyat po si XRP ng hanggang $50 maximum o kaya ay manatili po sa pagitan ng $35 minimum po yan at $43 yan naman po ang average. Ayan, sa mga taong iyan, 2030. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi agad-agad ito aakyat ay ang centralized nature daw ni XRP. Ibig sabihin ay medyo kontrolado pa rin ito ng kumpanya na Ripple, ayan, na si Ripple, at hindi po ganap na decentralized tulad ni Bitcoin. At alam naman natin, sa mundo ng crypto, malaking bagay po ang decentralization para sa trust or pagtitiwala ng community. Ngayon ay may tiwala ba ang market kay XRP? Sa ngayon, kahit papaano ay gumaganda naman ang momentum ni XRP.
Sa nakaraang 24 oras ay umakyat na agad siya ng 6%. Ibig sabihin ay may tiwala pa rin ang market sa kanya. May mga traders at investors pa rin na naniniwala na kaya pa niyang magpakitang gilas. At kung totoo nga ang sinasabi ng technical patterns, posible nga na isa si XRP sa mga susunod na magpa-pump ng malaki. Pero gaya po ng lagi kong paalala ay wala po tayong kasiguraduhan dito sa crypto market. Kahit gaano pa kaganda ang technical analysis, hindi po ito maituturing na 100% guarantee. Kaya mahalaga pa rin po ang tamang risk management. Pag-usapan naman po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Yan, malaking bagay po ang malaman natin ang mga ganitong patterns. Una, nagbibigay po ito ng ideya kung kailan magandang pumasok o lumabas sa isang coin. Pangalawa, kung matagal ka ng may hawak or may holdings kay XRP, baka ito na po ang tamang panahon para bantayan natin siya ng mabuti dahil baka malapit na po siyang umakyat. Kung sakaling umabot nga si XRP sa $50, malaking kita ang pwede pong makuha natin dito na nakabili sa mababang presyo. Halimbawa, kung nakabili po tayo kay XRP noong ito ay nasa presyong 0.50 pa lamang at umakyat nga siya sa $50, 100 times po ang kikitain natin dito. O 100 beses na balik ng investment. Pero kung papasok pa lamang po tayo ngayon, kailangan po natin na mag-ingat. Dahil habang tumataas po si XRP, mas magiging risky na rin siya. Dito na po papasok ang diskarte at tamang timing bilang isang matalinong trader. Yan, bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa aking palagay, si XRP ay isa pa ring malakas na contender dito sa mundo ng crypto. Hindi man siya kasing sikat ni Bitcoin or kasing decentralized ni Ethereum, may sarili po siyang strength or lakas. Lalo na ngayon na lumalabas ulit ang mga bullish signal sa kanyang chart. Pero dapat po nating tandaan na ang past performance ay hindi po garantiyang mauulit sa hinaharap. Kahit gaano pa kaganda ang kanyang history, pwede pong magbago ang takbo ng market sa isang iglap lamang. Kaya para sa akin ay maganda pong pag-aralan at bantayan itong si XRP. Kung trader ka, pwede kang pumasok sa tamang entry point. Kung investor ka naman, ay kailangan mong timbangin kung kaya mong maghintay ng pangmatagalan tulad ng nabanggit na prediction kanina na 2030. At yan, sa totoo lang, may posibilidad po na maaring umabot sa $50 si XRP. Lalo na kung totoo ang technical pattern at uulitin ni XRP ang kanyang dating performance. Pero tandaan po natin, ito ay isang posibilidad at hindi po ito katiyakan. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.